In a second I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on me. Don't you be afraid. Just follow me. You don't need no. Magandang araw po mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa ating lahat na ngayon nandito at kasama natin sa ating fellowship, sa ating virtual fellowship. Ang panahon po na ito ay panahon po ng pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Sa kabila ng ating mga maraming pinagdaanan, sa kabila ng ating mga karanasan na yon, mga kapatid, andito pa rin tayo at makikita pa rin natin sa ating paligid ang spirit of Christmas na sadya naman talagang para sa mga Pilipino, ito ay isa sa mga mahalagang okasyon na ating siniselebrate. Ayon nga po sa maraming bansa na nagtataka sa atin bakit ang Pilipinas ang may pinakamahabang Christmas celebration. So, sa ating panahon po ngayon ay atin pong pag-uusapan itong bahagi ng salita ng Diyos na kung saan ay magdadala sa atin sa paggunita. Tayo'y magkukwentuhan, tayo ay magbibigayan tawag dito yung mag-aaral tayo ng mga lessons na makukuha natin sa Bible, and mula sa mga panahon po na ito ay dalhin natin ang ating sarili sa araw o sa panahon na kung saan ang kwento ay ginanap. Ang kwentong ating pagkukwentuhan ay naganap at dalhin natin ang ating mga sarili. Okay, so bago ang lahat, tayo muna ay manalangin at dumulong sa ating Panginoon. Tayo manalangin at Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa magandang araw, sa magandang panahon, sa magandang kalusugan at maayos na pamumuhay na meron po ang bawat isa. Na alam namin, Panginoon, na sa aming mga pinagdaanan na dumaan sa aming mga buhay, patuloy kami na nagkakaroon ng dahilan upang lumapit at sumamba sa iyo. At sa panahon na ito, sa aming pag-alaala ng iyong panganakan, kami po ay bigyan ninyo ng kagalakan at hayaan niyo po na maging excited kami sa salubong, Panginoon, ng araw po ng aming pag-celebrate para po sa iyong panganakan. Kami po ay Panginoon, dadako sa iyong salita at hinihingi po namin na ikaw, Panginoon, ay magbibigay sa amin ng kaalaman at habang sinusubaybayan namin at aming sinusundan ang salita mo na kung saan ay nagkukwento patungkol, Panginoon, sa kaganapan na nung ikaw ay bata pa at binisita ng mga taong mahalaga. Kaya po, bigyan mo kami, Panginoon, ng kalaman sa mga bagay na ito at nawa ito ay makita namin sa aming mga buhay at makita namin, Panginoon, yung kagandahan ng buhay ayon sa iyong salita. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang lahat na nandito ngayon kasama namin sa aming virtual fellowship. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Tingnan mo, Panginoon, ang kanilang mga nilalaman ng kanilang mga puso at yung mga panahon na kanilang pag-iisip. At tingnan mo, Panginoon, yung kanilang mga pinapangarap sa buhay. At hayaan niyo po na mula sa araw na ito ay idudulog namin ang lahat ng aming mga pangangailangan. Idudulog namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga dreams and Lord God, yung aming mga pangarap nga po sa buhay, Panginoon. At hayaan niyo po na malaman namin at makita namin sa aming buhay, Panginoon, ang iyong pagkilos at ang iyong pagganap at ang iyong pagtupad, Panginoon, sa lahat po ng aming kailangan. Salamat po muli itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po mga kapatid, tayo ay sa panahon po na ito, nais ko pong samahan ninyo ako sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 9 to 12. At tingnan po natin yung panahon na kung saan ay nag-aalay ng kanilang mga gifts itong mga wise men or itong mga magoy sa panahon po na kung saan ay ang ating Panginoon ay medyo bata na, medyo between 6 months to 18 months years old, ang ating Panginoong Jesus. At sila ay nagbigay sa ating Panginoon ng kanilang mga gifts without informing Herod.
And Matthew chapter 2, verse 9 to 12, ang sabi po, when they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So magandang kwento, no? Isa sa mga famous story na Bible story sa panahon po ng Pasko. And magkukwentuhan tayo patungkol dito, and I would like to give you the background before they came and see Jesus nung mga panahon po na yon. No? Pagka sinabi mong itong mga to ay galing sa east, they are wise men. Sa Greek word magoi or wise men, ito pag sinabi mong pupunta sila sa Bethlehem, ang Bethlehem ay isang lugar na kung saan medyo malayo-layo ng konti sa Judea. Pero siya ay center or pinaka city ng Judea. No, center city ng Judea, parang capital of Judea ay yung Bethlehem. At yung time na yon ay pupunta sila sa Bethlehem at dumaan sila sa palasyo na kung saan ay nandoon si Herod the Great. Alam niyo po yung pag sinabi mong mga wise men, ito yung mga astronomers, ito yung mga taong nag-aaral sa future, ito yung mga taong pinag-aaralan yung galaw ng kalawakan, no? Alam nila yung mga galaw ng kalawakan, yung mga pagkakalagay ng mga stars. Sila ay mga dignitaries sa panahon po na yun. So yung mga tao na mahahalaga sa mga panahon na yun, ano? Sila ay hindi sila galing sa iba't ibang lugar. Hindi sila nanggagaling sa isang lugar dahil sila ay mga mag-aaral, sila ay mga matatalinong tao. Nakita nila ang galaw ng kalawakan at yun ang nagbibigay sa kanila ng hudyat, no? Upang pumunta sa lugar na kung saan ipapanganak ang tagapagligtas, ang hari ng mga Hudyo na ating Panginoong Hesus. Kaya naman, dumaan sila sa palasyo. At ang palasyo na yon ay pinaghaharian ni Haring Herodes or Herod the Great. Sino ba to si Herod the Great? Si Herod the Great ay isang magaling na administrator, isang hari na kung saan ay bukod sa magaling na administrator, isang magaling na politiko, at the same time, mga kapatid, greedy siya in terms of position. No? He is hunger of having in a position. Kaya naman, papatayin niya ang lahat ng mga tao na haharang sa kanyang katanyagan, sa kanyang posisyon, sa kanyang impluwensya. Kaya naman, nagbabakasakali siya na sa pamamagitan nitong mga wise men na ito ay kanyang masumpungan ng Panginoong Hesus at magawa niyang kanyang balak na patayin ang batang ito na kahit sa murang edad ay wala niyang awa itong patayin upang maging clear lamang ang kanyang paghahari sa lugar ng Judea. Kaya naman, sa mga time na ito, makikita po natin na ang mga wise men from different places, sila ay different places from the east, sila ay nagkikita-kita at inaabangan at sinusundan yung tala. At yung tala na yun ay papunta sa Bethlehem. At bago sila pumunta sa Bethlehem, dumaan sila sa palasyo, isang
pagpapaalam sa isang hari na para malaman ng hari na merong mga dadayo o papasok sa kanilang lugar. Pero alam niyo po, sa time po na yon, mga kapatid, pagkatapos nung makita nila at nakapag-appointment sila sa Haring Herodes, sila ay lumabas at pumunta naman sa lugar na kung saan nandoon ang Panginoong Jesus. At ang sabi ni Herodes, kung masumpungan ninyo ang batang ito, sabihin nyo kaagad sa akin upang ako man ay sumamba sa kanya. Pero sa kabilang yun, ang kanyang balak ay nais niyang patayin ang ating Panginoong Jesus upang walang maging hadlang or threat sa kanyang paghahari. So mga kapatid, kung papansinin mo, it was a supernatural phenomenon to see the star, no? So that was the background of the story. No, itong mga magay na ito, or itong yung mga magoy na ito, na galing sa east, from different places, nagkita-kita sila sa isang lugar at pumunta sila, ang kanilang pakay ay pumunta sa lugar na kung saan ipanganak o pinanganak ang ating Panginoong Jesus. So sa time mo na ito, mga kapatid, galing sila sa palasyo, and si Herod nga ay sa kanyang maitim na balak, nakipagsampatiya siya doon sa mga pagnanais ng mga magoy na ito na makita ang ating Panginoon, at gusto niya, pag nasumpungan nila ito, i-report sa kanya, nang sa gayon ay sa katuparan niya ang kanyang maitim na balak na patayin ng ating Panginoong Jesus. Okay, let us come to the story. No? Sabi ng Bible, behold, the star which they had seen in the east went before them. So, we noticed that yung star continued to guide them. Patuloy na ginagabayan sila nitong tala na ito. At parang kung papansinin mo, mga kapatid, simula nung sila maglakad mula sa east, ginagabayan sila nitong tala na ito. At itong tala na ito, sa pagpasok nila sa palasyo, nawawala ang tala, no? Paglabas nila, biglang nag-reappear yung tala at sinusundan nila at ginagabayan sila papunta sa lugar na kung saan nandoon ang ating Panginoong Jesus. Itong tala po na ito, for me, ang paniniwala ko po dito, parang reflection ito siya nung presence of God in the desert, na kung saan ang mga Israelita, papunta sila sa Promised Land, ginagabayan sila ng tinatawag nilang fire by night and pillar of cloud by day. So parang ito rin yung guide nung itong mga magoy na ito papunta doon sa lugar na kung saan ang ating Panginoong Jesus. Naniniwala ako na itong luminous appearance na nagpapakita sa kanila na talagang nasa mid-air ito habang kanilang itong sinusundan. At sabi ng Bible, and stood over where the young child was. Biruin mo, siya ay tumigil na kung saan nandoon ang ating Panginoong Jesus. Para bang doon sa uluhan o uluhang parte ng ating Panginoong Jesus, tumigil ang tala na kung saan guide ng mga ito para makita ang presensya ng ating Panginoon. Para itong meteor, no, na nag-guide sa kanila. At yung salitang came and stood, for me, it was literal. It was really yung tala, no, yung star na kung saan nag-guide sa kanila ay tumigil doon sa lugar na kung nandoon ang ating Panginoon Jesus, at nakita nila at naging hudyat ito na sila'y titigil at papasok doon sa bahay na ito. At nung tumigil at nakita nila, sabi roon, they saw the young child with Mary his mother. Makikita po natin dito, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus ay tinawag na young child. Ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, he was probably
6 months to 18 months years old. So, medyo malaki na. Hindi ito katulad ng mga kwento na lagi nating naririnig na ang pag-visit ng mga wise men ay yung baby Jesus kapapanganak, hindi siya idea na one day, 2 days, or 1 week old na baby. Hindi po. Siya ay young baby na o young child na with his Mary mother or his mother Mary. Ito ay nagsasabi na siya ay malaki na, malaking bata na, no? Siguro, yun nga, ang probably 6 months to 18 months. So, maybe, mahigit na sa 1 taon nitong mga time na ito, mga kapatid. So, at sa eksena na yun, ay makita natin, after they saw the child Jesus with his mother Mary, yun na, pumasok sila sa bahay, and when they opened their treasures, sabi ng Bible, when they opened their treasures, they presented gifts to Him. Ano yon? Gold, frankincense, and myrrh. Sinabi mong itong mga tao na ito ay dito siguro nagmula yung idea na 3 hari na nagsidalaw kasi merong 3 uri ng gifts na binigay sa ating Panginoong Hesus. Pero sa totoo po niyan, hindi lang yun 3. Madami po ito. At nagkataon nga ang kanilang binibigay ay mga customary sa time na yun. Yun yung mga binibigay nila sa mga tao, lalo-lalo na sa panahon po nila, sa East po. Kung magkaroon po kayo ng appointment sa isang, sa tingin ninyo ay isang mahalagang tao, nagdadala po talaga sila ng gifts. At ang gifts na lagi nilang dinadala ay yung mira, yung silver, yung gold, yun po yung mga normal na dinadala, showing that yung kung gaano kahalaga yung tao na pinupuntahan nila. So, sa time na ito, even without their knowledge, no, hindi man nila ito sinasadya, wala man sa kanilang inaga, pero, the gold speaks of the royalty of our Lord Jesus Christ. Because He came from sa clan of David, which David, the king, siya po yung nagpasimula ng royal blood, which the King David, dahil sa kanyang clan ng ating Panginoon, at of course, he is from the throne of God. He is a God-given child, nagpapakita nung kanyang pagiging royal, a royal person. Yun namang incense or yung frankincense, mga kapatid, it speaks about his divinity. Is being a child, not just an ordinary child, but a perfect human and a perfect God. 100% God, 100% man. It speaks his divinity. And yung myrrh, kahit sabihin ko nga na hindi man nila ito sinasadya, but it speaks about his death. Ito yung myrrh, yung mga mira, ito po yung ginagamit dun sa burol ng mga namamatay sa kanilang panahon. Pero ito yung mga normal na dinadala ng mga bumibisita sa royal people like the Lord Jesus Christ. They presented their gifts. And yung gifts na yun, it was useful, no? It was useful sa panahon ng nila, mga kapatid. And after they gave their gifts, mga kapatid, pagkatapos nilang magbigay ng kanilang mga kaloob, no, yung kanilang mga regalo sa ating Panginoong Hesus, walang kagatol-gatol, they fell down and worshiped Him. Why? Because more important than their gifts is the fact that they worship Jesus. They worship Jesus. Para bang kung nandun tayo sa eksenang ito, there is a curious sight to see
na itong mga dignitaries, itong mga importanteng tao, they are dignitaries. The dignitary people bow down and worship this young child. Mga importanteng tao, yumuko sa harapan ng bata. Wow. Kakaiba rin ho, ano? So, ang makikita natin that because they knew, hindi lang siya bata ang pagkakaalam nitong mga wise men na ito. Hindi lang siya bata, kundi siya ang Kristo na ipapanganak na magiging hari ng Israel. Hari ng mga Hudyo. Ganon nila kakilala ang ating Panginoong Hesus. Kaya nung makita nila ang hudyat na sinasabi ng Biblia na merong tala at dahil sila yung mga astronomers, sila nag-aaral patungkol sa panaginip, sila nag-aaral patungkol sa kalikasan, sa mga meteor na nakikita mo sa kalawakan, at nakita nila ang hudyat na ito ang panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay ipinanganak. More than the ordinary scene natin nakikita doon habang ating binabasa ito, but their knowledge about who Jesus was, siya ang nagtulak sa kanila na mula sa malayong lugar ay pupunta sila sa Bethlehem. Pupuntahan nila ang alam nila at sinabi ng Bible na maging hari ng mga Hudyo. Itong mga taong ito, they are dignitaries who fell down to their knees and worship the baby Jesus. Sa time po na ito, we see three different responses dun sa ating Panginoon. No? Sa panahon na yun, yung mga tao sa kanyang paligid, ito yung kanilang response. Si Herod ay nagpapakita ng kanyang galit at tuot sa ating Panginoon because of course, jealousy. Dahil baka ma-enthrone siya, o ma-dethrone siya, at papalitan siya na maging hari. Kaya gagawin niya ang paraan para mapigilan ang paghahari nitong ating Panginoong Jesus. Pangalawa, the chief priests, the scribes, no, yung mga religious leaders in their times ay walang pakialam. Di naniniwala. Walang deadma lang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. At tuloy lang silang gumawa ng kanilang religious activities na kung saan hindi naman talaga naaayon sa salita ng ating Panginoon. And yung pangatlo, yung mga tao, yung tinatawag natin kanina yung mga wise men from a far place, pumunta at excited. No? Yung isa galit, yung isa walang pakialam, may isa naman na grupo na excited na makita ang ating Panginoong Yesus upang siya'y sambahin at anuman ang maging cost nito. So, in Luke chapter 2, verse 15 to 20, iba po ito. Ito yung encounter nung ipinanganak talaga ang ating Panginoong Jesus. No? Ito yung encounter ng mga shepherds. Babasahin ko po. In Luke chapter 2, verses 15 to 20, the Bible says, "And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known to us. And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger." You see, baby Jesus lying in a manger. "And when they had seen it, they made known abroad
saying which was told them concerning this child. And all that they heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. And the shepherd returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen as it was told unto them. This time naman yung angel ay nag-appear doon sa doon sa mga shepherds na nagsasabing may ipinanganak na hari ng mga Hudyo. At ito ang kanyang description. At nung pagkatapos nilang marinig ito, mula sa anghel, sila ay nagmamadali at pumunta ng Bethlehem at tinignan ang batang Jesus, the baby, kapapanganak na batang Jesus na naglaway doon sa manger. So, it was a different story because yung shepherd ang unang nakakita sa baby Jesus at itong mga wise men, ang ating Panginoon ay between 6 months to 18 years old. So sa time po na ito, mga kapatid, makita natin that ang story goes on. If we compare it to Luke chapter 2, verse 1 to 5, and itong verse ng Matthew chapter 2, verse 9 to 12, we notice that si Jesus ay nagpakita muna sa mga Hudyo, saka sa mga Hintil. Okay, tama po yung sinabi ng Bible na dapat mauna makita siya ng mga Hudyo bago ng mga Hintil. And pangalawa, Jesus came first, no? Nagpapakita muna dun sa mga humble people and ignorant bago siya nagpakita dun sa mga dignitaries, honorable and learned people. And then number 3, Jesus came first to the poor. The shepherd were considered the poor people sa kanilang time. And then saka siya nagpakita sa mga rich people like itong mga dignitaries na ito, itong mga bagay na ito, mga kapatid. So, it is biblical, it is in the Bible, brothers and sisters, that Jesus first came for the Jew and then to the Gentile. And then he came first to the humble and ignorant people, no? Then before he appear or come to the honorable and learned. Kaya mapapalad ang mga tao walang inaasahan ng ating Panginoon. Jesus came first to the poor and then to the rich people. So, itong mga time na ito, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay dapat nating alalahanin na tayo ay mahalaga sa ating Panginoon. Na tayo ay pinapakitaan niya ng kanyang pagmamahal na sa kabila ng ating pagse-celebrate that the reason really of Christmas is Jesus. He appeared and He gave His life for us. And we should learn from the wisdom, no? Tingnan natin yung wisdom of these wise men. Ang mga taong ito, yung mga wise men na ito, hindi sila kontento, natitignan lamang nila yung tala at wala silang gawin. Kundi, hindi lamang nila ito tingnan, kundi sila gumawa ng paraan at sinundan ang tala na ito. Pangalawa, hindi sila ay patuloy na nagpipersevere, no? Ang layo ng kanilang nilakbay at dumaan sila ng maraming dinaanan, napunta sila sa hari, sa lugar ng hari, saka kakahanap lamang ng ating Panginoon. At hindi sila tumigil. Pangatlo, hindi sila nadi-discourage. Doon sa mga taong walang pakialam, yung mga taong nagpapakita ng kanilang galit. No? Hindi sila nadi-discourage doon sa mga taong ganoon. Tuloy sila sa paghahanap upang masumpungan nila ang ating Panginoong Jesus. Pang-apat ay they rejoice at the start. Habang nakikita nila yung tala, sila ay excited, sila ay masaya, sila ay patuloy na
na nagbibigay ng importance sa kanilang paghahanap sa ating Panginoong Jesus. At nung sila'y dumating sa sa destination nila, pumasok sila sa bahay na iyon, ibinigay ang kanilang mga alay, at walang sila'y lumuhod at sumamba sa ating Panginoon. Why? Because they sensed an urgency to worship Him now. Hindi na nila hinihintay ang anumang panahon o anumang pagkakataon, dahil ang pagsamba sa Diyos ay ngayon na. And after the worship, they gave something to the Lord Jesus Christ, no? Dahil sa kanilang adoration. So, mga kapatid, we see a wonderful pattern here. Those who look for Jesus will see Him like this Magoy, like this wise man. Kung ikaw ay hahanapin mo ang Panginoong Jesus sa panahon na ito, tiyak na siya ay masusumpungan mo. Ano man ang iyong pagdaanan, huwag kang sumuko, huwag kang ma-discourage, huwag kang magpapadala. Kung ikaw ay determinado na hanapin ang Panginoong Jesus sa season po na ito, siya ay iyong masumpungan. Pangalawa, yung mga taong nakasumpong sa Kanya, katulad nitong mga magoy. Katulad nitong mga magoy na nakasumpong sa Kanya, they worship Him. If you found Jesus in these seasons, brothers and sisters, worship Him. Dahil ang pagsamba sa ating Panginoon ay ngayon at hindi yung sa kana. Worship the Lord. Those who found Him offer worship to Him. At yung nag-worship sa Kanya, mga kapatid, of course, if you worship the Lord, magsubi or consecrate substance for Him. Ibig sabihin, mag-alak ka ng panahon o mga bagay na i-offer sa Kanya. Mga kapatid, ang Pasko ay Pasko ng pagbibigayan. Ay espiritu ito ng pagbibigayan. At katulad ng kanilang pagbibigay, mga kapatid, totoo po yun na ang kanilang ibinigay ay hindi naman po yun magagamit or gagamitin ng Panginoong Jesus natin sa mga time na yun. Gagamitin niyon ng kanyang mga magulang na mga tao sa paligid niya. Katulad ng ating pagbibigay, if we will give, we give to the Lord, but we do not give it directly to the Lord, but doon sa mga tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon. At gagamitin ito para sa benepisyo rin ng paghahari ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo, sa panahon po ni Joseph, ni Mary, baby child na ito, or ng ating tinatawag ng Bible na young child, Jesus, magagamit po ito ni Joseph or ng kanilang pamilya sa panahon na sila pupunta na sa Egypt, dahil magdi-declare, magpapatawag si Herod ng lahat ng mga bata ay i-census. Nagpapaano siya ng census at para matuloy niya ang kanyang balak na from 0 year to 2 years old ng mga bata, ipapapatay niya. At yung binigay ng mga gold na yon, yung mga mahalagang bagay na yon, will be converted para maging magagamit nila sa kanilang journey. Pupunta sila ng Egypt, manunuluyan sila sa isang hotel, at lahat ng kanilang gastos doon
ay magagamit yung lahat ng ibinigay sa kanila upang masustain ng Diyos na ma-preserve ang ating Panginoong Jesus. At matuloy ang balak ng Diyos higit sa balak ng tao na magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Magagamit ito. Why? Because yung ating pagbibigay para sa Panginoon, indirectly man ito, binigay natin sa Diyos, pero ito dadaan sa mga tao. Pero mga kapatid, ito ibinigay mo sa Diyos, tandaan mo yan. At yun, ang pagbibigay na yun ay may reason ang Lord upang maiprovide ng Diyos yung pangangailangan ng mga taong yun sa panahon na yun. Hindi kayang gastusin ng ating Panginoon Jesus yung mga binigay ng mga taong ito. Subalit, magagamit ito upang sa lahat ng panggastos nila araw-araw, sa lahat ng mga back and forth from Jerusalem to Egypt, no? Pupunta sila ng Bethlehem, pupunta sila ng Egypt, kasi nga, kailangan nilang magtago, i-preserve ang ating Panginoon. At ang lahat ng ibinigay ng mga tao ito ay nagagamit nila para sa benepisyo ng ating Panginoon Jesus. That's why as we give today, no, yung mga gifts na ibibigay natin sa ating Panginoon, though ito ibinibigay natin sa mga tao, binibigay natin sa ating mga mahal sa buhay, ito yung ibinibigay natin sa Panginoon Jesus. At meron pong halaga iyon para sa ating Panginoon. Dahil ito ay nagpapakita how precious Jesus is sa buhay mo. Itong mga magoy na ito, alam natin na mula sila sa malalayong lugar, dumaan ng maraming pagsubok sa kanilang journey, hindi basta-basta, hindi madali ang kanilang paglalakbay, at marami silang mga discouragement na napagdadaanan, subalit sila ay nagpapatuloy at kanilang nasumpungan ang ating Panginoon Jesus. Katulad nga po nila, uulitin ko mga kapatid, kung ikaw po ay naghahanap at nais mong masumpungan ang ating Panginoon Jesus, huwag kayong tumigil at huwag kayong ma-discourage. Tuloy lang ang ating sa ating paghahanap sa ating Panginoon Jesus. Anumang balakid, anumang pagod, anumang mga negative nating naririnig, still, hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Pangalawa, if you found Jesus, then express it in your worship. Sumamba ka, sambahin mo ang Panginoon. Hindi mo lamang siya masumpungan at gawin mo lamang siyang parang tinatawag natin parang palamuti lang sa loob ng bahay na nakalagay lamang doon. Hindi po. If you found really the Lord Jesus Christ in your heart, worship Him. And as you worship Him, offer anything sa Kanya. Offer your life. Offer things that is not just memorable to you, but yung mga essential, yung mga gifts na kung saan ay talagang mahalaga, valuable to you. Offer it to the Lord. Naniniwala ako na ikaw rin ay tutugunan ng Diyos ng iyong mga pangangailangan, mga kapatid. The spirit of Christmas really is the spirit of giving. Let us learn from this wise men. Huwag tayong tumigil sa paghahanap sa ating Panginoong Jesus. At sa tuwing nasusumpungan natin siya ay ating sambahin at sa ating panambahan, tayo mag-offer the valuable things in our life to Him. Because He deserves everything. He deserves ano yung iyong pinapahalagahan. Kaya naman mga kapatid, sa araw po ng ating pagse-celebrate, don't forget to remember that Christmas season is a giving season. And as you give it to the Lord.
At habang ibinibigay mo ito sa Panginoon, magpasalamat ka sa mga bagay na ginagawa niya sa iyo. Napakarami tayong bagay na pinagdaanan. Maraming bagay na pwede nating sabihin na grabe, na ang hirap. Pero mas marami ring bagay para maging dahilan upang magpasalamat tayo sa Kanya. Tulad na lamang nito, hanggang ngayon, tayo malakas, tayo ay maraming pag-asa upang mabuhay at makabangon sa ating pinagdaanan. Itong panahon, upang magpasalamat sa Diyos. Salamat sa lahat ng ating tinatamasa. Maraming paraan upang tayo magpasalamat sa Diyos. Ibigay natin ang para sa Kanya at hayaan natin na maranasan niya yung ating ng puso na mapagsamba sa Kanya. So mga kapatid, habang tayo ay nag-celebrate ng Pasko, ng Christmas, i-celebrate natin ito through our giving. God bless you at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Let us pray. Thank you, Lord, sa amin po napag-usapan this morning. That in spite of everything that they have been through, this bagay, Lord God, this bagoy, this wise men, they continue to search and offer something and worship you, Lord. Nawa kami ay sa amin pong paghahanda at parating na Pasko, nawa ay makita mo sa aming mga puso, Panginoon, ang kauhawan na masumpungan ka sa aming mga buhay. Kauhawan, Panginoon, na makita ka ang celebration ng aming Pasko ay para lamang sa iyo. Na makita sa aming mga puso, makita mo, Lord God, even sa aming mga isip, na ang sistema ng aming buhay sa panahon ng Pasko ay masumpungan ka sa aming mga puso, sa aming mga at sa panahon po ng aming pag-celebrate dito, ay hindi kami mag-celebrate lamang upang maging masaya. Hindi, we will express our celebration through worshiping you, Lord God. Dahil, totoo naman, na karapat dapat kang sakay. Dahil ito ang aming Panginoon at tagapagligtas. And as we worship you, Lord God, help us to be generous, Lord, to offer something for you, for your glory and for the advancement of your kingdom. And we believe, O Lord God, na habang kami ay nagsiselebrate sa mga bagay na ito, that as we give, Panginoon, we know na nakikita mo rin po, Panginoon, yung aming ikaw po ang bahala sa aming mga kailangan at alam namin matututunan mga the spirit of Christmas, Lord God, is expressing in worship and support and giving, Panginoon, because you first gave. Ikaw ang unang nagbigay. Binigay mo ang itong na anak upang magkaroon kami ng reasons that really indeed, Panginoon, indeed that there was a Savior born sa buhay. Binigay mo, precious mo na anak, na isa-isang anak, binigay mo sa Diyos upang magkaroon kami ng buhay. Gawin namin ang buhay. Maraming salamat po. Puri ka namin. Nasasalamat. Kala nito. Amen. Merry Christmas.